Ang pakikipaglaban sa kahirapan ay isang mahaba at mahirap na proseso. Subalit, ang pagkakataon upang tayo'y maging matagumpay ay nariyan pa nga ba? Naglalaro ang tanong na ito sa ating mga isipan. Ngunit, hindi tayo dapat sumuko sa pag-asa na sa hinahaba-haba ng panahon, wala nang magugutom sa mga Pilipino. Ang karapatan sa isang maayos na masisilungan, akses sa dekalidad na edukasyon, at pagkakaroon ng mga pangunahing serbisyong pangkalusugan ay dapat maging bituin sa taglay natin. Lalo na ng mga lider ng ating pamahalaan, upang gabayan ang direksyon ng lahat ng aming mga desisyon at aksyon. Bakit kami ang kawawa? Bakit di pinagpala? Sana ay marinig naman. Hinihintay naming limos sa kapwa. Lumobo patungong 12.9 milyong pamilyang Pilipino ang nagsasabing sila'y mahirap nitong Disyembre ayon sa Social Weather Station Survey na siyang mas marami ng 300,000 kumpara noong Oktubre. Kahit na pinakamababa ang unemployment rate nitong Oktubre sa loob ng 17 taon, bumaba naman ang kabuang bilang ng may trabaho, mula 2.5 na milyon noong Setyembre patungong 2.24 na milyon. Kasalukuyan din nasa 4.2% ang underemployed o yung mga naghahanap ng dagdag na oras ng trabaho. Dito sa bayan ng Lipa City, Batangas, hindi na bago sa mata ng mga tao ang iba nating mga kababayan na namamalimos sa kalsada. Dahil sa kakulangan ng trabaho at pinagkukunan ng pang-araw-araw ay mayroong mga taong walang ibang magawa kundi mamalimos na lamang upang maitawid ang bawat araw na magdaraan. Isa na rito si Tatay Rogelio Venezuela kasama ang kanyang kinakasama na si Erica Nicole Urbina, 63 at 34 na taong gulang. Isang panibagong araw na naman ang naghihintay para kay Tatay Rogelio, 63 gulang, at bakas ang edad sa katandaan. Ang kinakasama naman niyang si Erica, 34 na taong gulang, ay may intellectual disability kung kaya't ang gawi, kilos at ang kanyang pananalita ay may hahalin tulad sa isang bata. Masayahin at palakaibigan rin si Erica kaya naman hindi naging hadlang ang kanyang kondisyon para mahulog ang loob ni Tatay Rogelio sa kanya. Panlilimos ang isa sa mga ikinabubuhay nila at sa isang tabi ng daanan nagbabakasakali sa mga taong mapapadaan. Ang bawat kusing ay isang malaking biyaya. Dala ni Tatay ang isang sapin para sa kanyang mauupuan sa maghapong pag-aantay ng grasya at isang baso para sa huhulugan ng barya. Tila mahabang araw ito para sa kanya, ngunit para matugunan ang kalam ng tiyan ay kailangan niya ng pagtitiis at pagtitiyaga. Ngayon ay ating tunghaya ng isang matandang narito sa gilid ng daan upang humanap ng pera para may mga ipanglaman sa kanyang tiyan. Bale, ano nga po ulit pangalan niyo, Papa? Rogelio Venezuela May po. Kasi nanay po. ay si Erica Nicole. Ang apelyido noon sa tunay ay yung nandun kanyang mahirap mong explain yung kanyang pangalan. Urbina. Ilang taon na po kayo, Tay? 63. Si nanay po.
30 lang, 34. Bata pa po niya. Paano po pag wala po kayong kita? Ano pong ginagawa niyo? Abay, nakakain ng saging, nakakain ng balinghoy, kamuti. Ang kita niyo po sa buong araw ay magkano po? Eh, minsan hindi nga pare-pareho. Mayroong 200, may 100. Pag mahina, wala kami pagkain, 100, pamasahe. Ano po yun? May palayan po kayo doon o yung saging po ay bibigay lang po? Ay, hindi, tanim namin. May tanim Ay, yung akin sa kawitan, may lupa yung biyanan ko. Doon ako tumira. Nung namamatay ng aking anak, ay doon ako tumira. 5 taon ako. Stay. Doon ako tumira kasi wala na natira. Yung aking biyanan na yung suspect, papatayin din, umalis din sa Tipakan, nagtawid. Tapos ako ay, dati ako dito sa Laguna, Alaminos, doon ako tatrabaho sa simbahan. Ay ngayon, napatang na ang pare ay pinalta na. Pinanta na po. Okay lang po sa bakery na doon po kayo nag-stay. Okay lang po sa bakery. Oo, saka dito sa tapat. Matagal na kami dito, kilala kami dito. Kilala na po. Saksi ang bakery na ito sa pagmamahala ng mag-asawa sa kabila ng hirap ng buhay. Ano po? Itatanong ko lang po, bakit niyo po pinapayagan silang mag-stay dito? Wala naman siyang ginagawang masama. Mabait naman sila. Oo, natulong yan sa amin. Nagawali siya dyan sa labas. May naiitulong din po siya dito. Sa customer po, hindi po ba natatakot yung mga customer niyo na Hindi, mabait yung mga customer sa kanya. Binibigyan siya. Nakakatulong siya sa mga customer. Hinuhulaan niya. Tapos, marami natutuwa sa kanya. Marami nagbibigay sa kanyang pagkain. Dumating po ba sa point na na nakita nyo na may nang aasar sa kanya dahil ganun po yung sitwasyon niya? Mababait po yung mga tao. Sobrang bait niya. Mayayaman pa yung mga nagbibigay sa kanya. masasabi nyo po ba na minsan nang naging swerte yung negosyo nyo dahil sa kanya na nandito? Dati na ng swerte. Ayos lang. Ayos lang. Bait naman siya. Marunong kasama. Napapasaya niya yung mga customer natin. Kaya po okay lang po sa inyo na nandito siya. Okay lang. Yun lang po. Salamat po. Sige. Ano pong oras kayo na nagsisimula mandimos? Ay, mayroong alas 10 hanggang alas 4 ng hapon. Sunod pag naulan, wala kaming kita. Matinding kalaban ni tatay ang bugso ng panahon. Kung umaraw man ay malaking bagay para kay tatay, at kung umulan ay ang pagsilong sa mga tabing tindahan ang kanyang pansamantalang tutuluyan. Sipol bari-bari lang naman yung aming kinikita eh. Meron pong mga oras na parang may mga tao Mayroong mababait, mayroong malaking magbigay. Misa lang naman, napapadayan ng mga kutsi, saka yung mga barangay, mga kilala, mga bangko, yun. Kasi binibigyan kami ng pagkain, bigas. Ay, kilala naman kami, 5 taon na kami dito. May mga po na parang tinatarayan po kayo ng mga tao. Ay, hindi, wala. Ang mababait naman, mababait naman. Ay, mababait naman kami. Natutuwa pa doon sa aking asawa, Joker. Joker yun. Dati hindi ko may kilala dito. Dito, pinagtyagaan namin yan, ang tayo. Minsan kikita namin yung 20 pesos. Na-try nyo na po ba tayo? Na-try nyo na po ba ipa-check up si Ay, may magulang yan. Nasa Lucena. Taga Quezon kami. taga Quezon po talaga kayo? Kasi ako, kasi may asawa ko dyan una. Namatay na sa kanser, sa ulo. Kasi yung anak ko, yung kami ay ako kung napabayaan ko yung anak ko, siya lang yung aking biyanan ko nag-alaga. Sabul-sanggol. Kaya, pangalawang asawa niya. pangalawang asawa.
Pinipiniti din niya ng asawa. Inalis ko sa Lucena kasi minaman niya ka ng mga matatanda. Ang asawa niya na nagtatrabaho, ay paliuli din niya. Kaya lang ako lang sumambot. Pero hindi po yung katagal magkasama. Aboy, matagal na. Kami nagsama yan yun 2014 ng October. Ay, servisyo. Isang malaking hamon sa buhay ang paghahanap ng pagkain para may mailaman sa tiyan. Si Erica, isang masiyahing tao na nakikipagsapalaran sa hirap ng buhay. Kahit anong unos ang dumaan, ay may ngiti pa ring nakapaskil sa kanyang mga labi, kalaban ng init ng araw at buhos ng ulan. Hindi naging hadlang ang kanyang kondisyon para humanap ng pera upang siya ay may mailaman sa kanyang tiyan. Sa araw-araw na pagdalaw ni Tatay Rogelio sa lugar kung saan laging namamalimos si Erica, ay unti-unting nakapagpalagayan na ng loob ang dalawa. At hindi kalaunan ay nahulog ang loob ni Rogelio kay Erica sa kabila ng sitwasyon nito. Bawat araw na dumaraan ay mga ngiti ni Erica ang nagiging dahilan kung bakit siya nagpapatuloy sa buhay. Patuloy na minamahal ni Rogelio si Erica sa kabila ng kondisyon nito. Hindi ito naging hadlang para sa pagmamahal niya. Nagsusumikap si Rogelio sa buhay para sa kanilang dalawa ni Erica. Hindi na bago sa kanilang dalawa ang hirap ng buhay. Ginagawa ni Rogelio ang makakaya niya, huwag lamang mawala ang mga ngiti sa labi ni Erica. Ha? May anak ko sa tunay ako. Pero kayo po ni nanay, hindi na po nagkaroon ng chance. Ay, kasi may anak din yan. Meron din po. May nasa kapatid, hindi, nasa magulang niya. Nasa kapatid. Kasi yan, ay layas nga yan, nakuha ko. Minsan po ba sinisisi niyo ang Diyos? Ay, hindi Hindi namin. Kung kami nanalangin sa Diyos, tapos yung mga nagbibigay, panalangin ko, maraming biyaya, nagbibigay ng tao sa amin. Ako yung nagpapasalamat. Kahit paano man, ay nakakaalwan din, nakakatulong din sa amin yung hingi namin, yung pampagastos araw-araw, pangkain. Pwede po bang malaman kung anong nararamdaman nyo na ganun po yung sitwasyon ng asawa nyo? Ay, may sakit nga yan. Pero napagaling kami, nakabot ng alunggo ko. Napagaling sila, kalalayas namin. At mawala lang sa isipan ko yung rebelde ng isip ng may pumatay ng akin sa anak ko. Kung ako'y maghihigante, ay maiwanan ko naman yan. Naisipan nyo po ba magtrabaho kayo sa Pumanlimos? Ay, paano ako magtatrabaho? Lagi ako nakabantay dyan. Ako'y nagtatrabaho din, mga sa konstruksyon. Niiwanan ako. Ay, hanap ko na naman yan kung saan yung hanap. Kung saan po siya napunta? Kaya po siya napunta. Ayun nga, kung saan napunta, din sa Maynila. Minsan ay naglalayas. Mauubusan ako ng pira. Naglalayas, kaya lagi ako nakadikit dyan. Pagdalis nga rin yung pag nakapunta nga lang sa bahay lang yan, wala doon sa tulugan. Hanap ko na naman yan. Isa ka bumunta, nasa tindahan pala. Erica, anong ginagawa mo dito? Naglayas ka na naman ba? Mahihirapan na naman si Rogelio na hanapin ka. Tara na, ihatid kita sa inyo. Erica, gusto ko naman nasa na pang asawa ko. Mare, nasa na pang asawa ko sa Erica.
Erika? Erika? Erika! Pinag-alala mo naman ako, dito ka lang pala. Di ba sabi ko magkaalis sa bahay pag tatrabaho ako? Sorry, my love. Gusto ko lang naman kasing mamasyal eh. Hindi niyo po bang try na ipagamot si nanay? Ha? Hindi niyo po ba na-try na ipagamot si nanay? Ay, hindi pa. Gumaling yan. Kami, kung saan kami natutulog, maulanan. Dito kayo, banda rito. Kahit kami, maulanan, matulugan, mainitan. Minsan, natutulog may basurahan, bulakan, mga basurahan. Lakad-lakad, ating kami kung saan kami natulog. Oo, kasi ako sa patero ako, magpapayong ako. May dala kaming kaldero, may dala kaming yung trapal, saka kumot, kulambo. Oo. Kasi minsan nilagagapangan kami ng aso, bali wala, may kumot, saka kulubo kami. Hindi naman kami natutulog sa mga baybahay, sa mga liblib. Alam liblib, kung mga walang bahay, malayo. Yung parang gubat po. Oo, kasi interviewin kami, nabubuyat kami. Oo. Sabi ko liblib kami sa mga kahoy. Ngayon po sa darating Pasko, ano pong gusto niyong wish or ano pong mai-wish niyo? Bahala ko lang maibigay sa amin. Salamat ako. Di man kami nagninahingi ng maganda eh. Kung anong kusay may ibot sa amin, doon may salamat kung anong may bigay. Ngayon, ang dami nagbibigay dito, mga boses bigay. Pagkain. Nakaraang Pasko po, ano pong ginagawa niyo? Pag po, hindi ka po, magde-December na po. Abay, ito, nasa bahay. Tapos diretso pa rin. Ay, hindi mapwede akong tumigil. Ay, marami akong hayop din, mga manok. Hindi ba nga manok po? Oo, yung mga kuniho. Kaya hindi pwede akong magtitigil. Yan ako pinaabyad ko pa. Ang mga aking bayawin malalayo ang bahay na dito. Nasa Batangas. Sabihin na sa akin yung diyanan ko ng aking bayaw. Kasi naalis din sa bahay. Ang gusto ng bayaw ko yung doon nasa bahay. Kasi kung saan napunta sa makamagana, papahayan ng aking bayaw. Ni minsan po ba na nagustuhan nyo na pong sumuko sa buhay kasi po sobrang hirap po ng nadadanasan? Sabon, maraming hirap akong nadanasan. Ako yung nakisama sa mga kapatid, pinalayas ako, nakakamagkano sa mga kaibigan, nakaibigan ako, pinalayas din ako, nabili din ako pa, may pagkain ako, nabili din ako, pinalayas ako. Kagaya ng buhay. Dumating na po sa punto na gusto nyo na po sumuko. Ba't ako susuko? Basta ako'y nabubuhay. Basta ako'y may kasamang asawa eh. Tama. Basta ako'y maligaya na ako sa mundo na may magkaasawa. Ayun, hindi ako nasuko. Ano pong may pangangaral niyo po sa amin? Oo, ayun. At kayo mag-aral mabuti. Huwag kayo tumulad sa amin. At tulungan yung matutulungan pagtapos kayong pag-aaral ng magulang ninyo. Yun lang. Kayo mag-iingat ka sa sarili ninyo. Kayo magkakasakit. Yun lang. Ano pong maipayo nyo po sa mga katulad nyo rin pong nanlilimos? Pero ano po? Ay, sasabihin ko lang kayo, malimos eh. Mabait lang kayo. Kung ano may bigay, yun lang may bigay na yung pasalamat. Huwag kayo makulit yung nangihingi at magagayat ng kukwit-kuwit. Kaya ka lang siyang amin lang. Kung sino magbigay man, salamat. Kung hindi magbigay, salamat. Taong nalapit sa amin. Hindi kami nagkukukwit-kuwit. Kung sino lalapit, isawa, kung bariya, dangtap namin. Pinauuso-uso ko dito yung ganyan kalansi. Kung mayroong noodles na lalagyan at malinis tingnan. Meron po bang times na nanakawan na po kayo ng millions? Wala pa. Wala po. Wala. Okay, wala. Wala naman. Saka yung mga gulo-gulo, wala. Ako pangangalig ko na dito yung mga gukay, manggugulo diyan. Di sa aming pisto, kasi bawal. Kasi malapit din ang barangay, kilala na kami ng barangay dyan. Hindi po kayo sinusuway pag po nakikita kayo ng mga barangay? Ay, minsan sinasaway. Ang sinasaway dyan ay yung mga mangyan. Kala nga daw kayo mangyan, hindi. May ganito bang mangyan?
Sabi ko yung tagkakawitan kami. Alam mo sa sipakan. Ay, nalampas na lang sila. Ay, sabi ko, umalis muna ka pa kay madamay. Yun lang. Tatay, may makakapanood po nito. Ano pong masasabi niyo po sa kanila? Ano pong mabibigay niyong mga payo po sa kanila? Ang payo sa malilimos. Kahit po sa ano, sa lahat po, sa Nakakanood po nito. Okay, sabi ko sabi ko kahit po lang hindi po sa mga kabataan. Sa lahat po ng Kasi tao. po may teacher din po na makakapanood nito. sabi ko na sa mga yan, ay yan ito, pag-aral mabuti sila, huwag gumawa ng masama, at masama pag hindi gagawin, kabutihan ang gagawin nila. Yun lang. Katapos ito lang pa, yung pumasok na huwag suwail sa magulang, sundin ng magulang, kung mag-aral. Ay, kasi pag ako, hindi rin ako nag-aaral eh. Fail ako noon. Pero nakapag-aral po kayo. Kristo. Baby po. Bata pa naman ako noon. Ano pong naging buhay niyo nung kabataan niyo? Aba, dati ako yung nagngangalakal ng babakal. Natulong ako sa magulang ko. Ilang taon po kayo nagsimulang magtrabaho? Yung unang taon niyo po naranasan magtrabaho? Ayun, mga ngalakal. Tapos tumutulong sa tao. Sa mga palengke, guhugas ako ng mga lamisan ng patay ng mga tindahan ng mga karne, mga sangkalan. Katapos ako yung malaki-laki na, nagtulong ako sa magbabak ng mga matedero. Bak ng karne, binubuhusan ko yan lahat. Kinukuha ko yung utak na sa may buto, tapos nilalagay ko sa lata. Dalang tissue, 10 puno. Yung mahabang utak. Katapos ako'y natuto ko, sinama ko yung pangunguha ng baboy. Natuto ako ng batedero, tapos yan. Tinutumba ko ang baboy. Yung mga edad ko ay mga 14. Tinutumba ko yan. Kasama ako ng aking magpapatay na magaling. Doon ako natuto. Paano po kayo nasa kayo po? Ha? Saan po kayo nasa Doon sa tipakan, mas tricycle, dito may palengke. May palengke. Yung mga times po na naglalakad na lang kayo pa uwi? Or wala na? O hindi na, kami dati naglalakad. Ngayon, napalipat kami dito sa tipakan. Dito sa Kawitan, talaga kami naglalakad. Kahit makasalubong ko yung kapatid ng pumatay. Ay nakalabang ko pa yung bunso. Ay ako'y sabi ko lumabas ang barako. Yung bunso. Ay dalay bulok. Ay hindi man nagtuloy man sa bahay. Doon sa luti ng aking biyanan. Ay doon siya tumuloy. Aywan ko nung mangyayari. Ako'y lasing. Ako'y nagpunta sa biyanan ko. Ako pa nga napagalit ng biyanan ko. Sabi ng biyanan ko, ba't hindi pa tapos ang kaso? Ba't armadaro pa doon? Ay, naisip ko ng aking tatay. Sa ngayon po, tatay, ano po yung mga bagay na nakakapagpasaya sa inyo? Ay, masaya siya. Ganitong buhay. At Sapat yung na po asawa ko asawa pati, niyo? ang asawa ko pati ay na masaya sa tao. Sa interview siya, masayahin. Kasi yan nasa bahay, ay nalulungkot. Ako sa nalulungkot sa bahay, kaya kapay palagi kami nasa bayan. At pag nasa bahay yan, ay bugnutin, nagagalit. Laging gusto niya po nasa labas na. Oo. Sabi ng doktor talaga yung masaya talaga yung pag may kausap. May kausap po. Mas maganda. Ay, kasi stroke yan eh. Huwag pati siyang makakinig ng masamang salita, nagagalit. Eh ngayon, nasisikipan, galit na yan eh. Sikipan, yung nagdadaan sa palengke, gagalit, kumagalit. Daanan niya na sa lubungan ng tao. Pagsalbaltitin yan, kaya lang ako lang. Saka yung alam ko ang ugali na yan. Tagal ko na ng asawa yan eh. Baltitin na yan. Minsan ako nilalayasan eh. Lalayasan kita. Pagkatutang mo matanda ka. Bumuro daw. Ako'y timid tayo. Pag nagalit niya, tahimik lang yan. Ay maganda yan na bubusa ang galit niya. Sa nailabas ang kanyang sakit niya.
sa puso yan eh. Kaya mo magsisigaw. Kaya lang yan, nahihiya din ako sa mga tao, nagsisigaw. Kaya lang kinukontrol ko. Sabi tayo, pupunta mo ng isin. Yan, papaya ka, titigil yan. Nagagastos na ako, 2,000. Panunod ng sine. Mahilig sa ano yan, sa isin. Yung mga mahihilig masasarap pagkain. Kaya lang hindi ko na kaya. Minsan nakakain naman kami ng masarap. Dati po, lagi po kayo nasa SM. Ay, hindi nyo nasa, dati, napasal kami, nasa Alaminos. Ay, napasal din kami sa isim dyan. Napasal din Oo, pinapasal ko yan. Pero hindi na po lagi. Ayun eh. Ayun, kahirap ng kataas ang presyo ngayon. Kaya hindi pati ako nasabay sa mga bilihin. Ang gusto ko yung kayang bili ng tira ko. Kunyari, tokwa. Yan, 5 piso ang isa. Basta sabi kaya yung tuyo, ay hindi natin pwedeng wala tayong pira. Minsan iberdito na lang, 10 piso. Isa ako makakain lang. Hindi po pwede maarte, ano po? Ay, hindi siya marte. Bawal ang pilikan, ano po? Ay, kulang siya. Kung sasabay, ay mga ganito lang. Kasi pala kikita ka lang ng 200. O, ay 50 nyo, 100. O, pamasahe, 50 doon, 50. Ay, yung bigas ko pa, 1 kilo. Ayaw mo gumipatok ako kung manok 3 kilo sa hapon. O. So, mo yun, pag naka-300, okay na ako. Ayos na, Amir. Nakakahulog ka pa. Ako'y nabayad pa sa kuryente, sa tubig. Tulirin mo. Ako minsan ay nagbayad akong kuryente 400. 2 buwan. Katapos yung tubig, 1 buwan na sa 200. O, pero may 600 na yun. O. Dumating na po ba sa punto na na yung asawa niyo lang po ang kumakain pero hindi po kayo? Ha? Dumating na po sa punto na yung asawa niyo lang po yung kumakain, hindi po kayo. Halimbawa, pinapaunan niyo po yung asawa niyo. Abay, salo-salo kami. Kung ano pong pagkain. Pinagkaahin ko po. Pinagkakasahin ko. Kain-kain din niya. Kasi may gulay. Kamain muna tayo ng gulay. Ito yung masustansya yan, pampalakas yan. Laging huwag karne. Kaya hindi nakakarne na ngayon. Kaya yan. Ay... Kasi sa magulang niya yun eh. Stroke niya yan. Hindi sa magulang stroke yan. Sa pulo na yung pinagagamot ng magulang. Kung anong kain niya, laging karne, manok, sa magulang. Ang magulang niya, na engineer. Araw-araw po ba kayo nakakain ng kanin? Oo. Nabili ako, por siya 41 binili namin bigas. 41 na kilo. Eh di nung pumasok po yung mga presyo ng bilihin, sobrang na-apektuhan din po kayo. Oo. Dati hanggang 37 lang ako, yung maputing bigas, yung malalaki. 7. Oo, 38 tumaas hanggang umabot ng 38. Umabot ng 39. 29, tsaka 30, nabot 30. Yan, nakakabili akong 30 pa. Dati po. Nakakabili pa akong 30. Wala yan. Nakakabili pang 31, 32. Ay, nabot ng 36, yan, 41 na. Ayun, ang pangit na ng mga 30-han. Hindi na makami, babato. Minsan na, pasensya na, sabi ng biyanan ko, ba't nabili ko pa ng ganyan, ng bigas, sisinig ko, pinakakain mo na yan. Ngayon, pinataas ko ng ang kanin, yung maputi na. Minsan, pinahihirang-hirang pa namin, nasa may bato. Ay, nakita ko ng biyanan. Tatay, sa sobrang pong hirap ng buhay, paano niyo po nagagawang umiti? Ngayon po nakakapag-usap po tayo, masaya po kayo, kita-kita po namin ng Ay, talagang masaya. Pag ako lalo may kausap na interview ako. Yun lang. Ay, tapos na yung salaysay ko, kaya nang magsalaysay sa akin, na talaga ako hindi ang salaysay ko, tagang padugtong wala-wala. Kasi, nurat-nurat niya ako. Ang magulang ko yun, namatay na rin, wala na rin. Pero yung mga anak ko, nag-aaral naman, pinag-aaral ko. Ngayon po, nasa na po yung inyong mga anak? Nasa Quezon. Kahit wala din kami ng asawa ko. Pinupuntahan po kayo ng mga anak niyo? Ay, paano pupunta? Hindi ba kami? Hindi man alam. Ako napunta ro sa kanila. Sa Quezon, pag kami pag gustong mamasyal ang aking asawa doon sa kanyang magulang, pinapasyal ko yan. Paalis lang namin, kababalik lang namin ng August. Alam po ng asawa ng... Ay, alam Oo, po alam na. ng asawa niya na namamalimit kayo.
Hindi alam. Basta malagay, may bahay na kami, hindi kami paliulit. Pwede po ba, di ba po nagbi-video po kami, pwede po ba ilabas yung mukha nyo or gusto nyo po itago Itago na yung lang? mukha niyo. Wala kang katawan na ako. Hindi talagang... Okay lang po ba na ipakita yung mukha niyo? Kasi pwede po namin i-edit yun na blur yung mukha. Ganito lang ang aking mukha ko. Masayahin, hindi manungkot. Ganyan. Ba't lalaki lang ang problema mo, sasakit ka ng ulo mo. Kailangan ka nakatawa ka. Kahit marami pong problema. Nakakaya ko rin kahit matatapos na yung problema. Basta tayo hingi lang tayo, nasa Diyos na tayo matutulungan tayo. Yes, Matulungan tama ako. po. Nang basta nasa taas ka ng Diyos. Basta po nananalig ka po sa kanya. Madami pa ako pinasukan ng review. Ngayon lang hindi ako nakakasimba na. Kasi malayo na ako dun sa Kawitan. Pero ako tuloy ko, nasimba naman ako dyan. Nasimba kami dyan sa pag kami napapadaan. Minsan na punta sa asawa ko sa simbahan. So kami nababa. Nagpapalalangin kami. Sabi ko nga kahit paano naman nakakaya ko rin ang buhay. Kahit ng asawa ko kahit ganyan nakakaya ko. Pwede po kaya namin ma-interview yung asawa niyo? Interviewin niyo. Magaling yung sa interview. Ay college yun. Aba. College ko natapos? Ano pong course nyo? Basta sabihin mo doon. Tapos yan. May nag-i-English nga yan. May magaling pati yung maghula. Baka kayo hulaan yan. Gusto po sana namin siya ma-interview. Interviewin doon. Marami Kunin niyo. Hindi ko na. Kaya niya na. Pera mo ng payo. Kasi nakaula naman. Sa paglipas ng panahon, nagpatuloy ang pakikipagpatintero ni Rogelio at Erica sa kalsada. Habang namamalimos si Rogelio ay tinatanaw niya ang kanyang asawa sa kabilang banda. Hindi niya maiwan si Erica sa kadahilanang nawawala ito sa kanyang tabi tuwing aalis siya upang magtrabaho, kaya naman pinili niya na lamang na mamalimos sa gilid ng daan. Sa kabila ng init ng araw at ng patak ng ulan, silang dalawa ay magkasamang nilalabanan ang mga hamon ng buhay. Ay di malaman ang tamang lunas sa tiyan namin kumakala. Mayroon pa bang pag-asa? Mayroon pa bang ligaya? Mayroon pa nga bang bukas ang tulad namin na makikita?